Alam mo ba na sa maraming kultura sa buong mundo, may isang kakaibang tradisyon na tila hindi maipaliwanag sa unang tingin? Hindi kailanman iniiwanan mag-isa ang bangkay ng patay. Kahit madaling araw, kahit pagod na ang pamilya, kahit na tila walang pag-asa, may isang taong kailangang manatili sa tabi ng yumaong katawan. Sa unang tingin, parang simple lamang itong ritual. Ngunit kung susuriin mo ang pinagmulan at mga kwento sa likod nito, makikita mo na may halo itong takot, respeto, pagmamahal, at minsan literal na pagligtas ng buhay. Ngunit bago pa man natin ipaliwanag ang dahilan, isipin mo muna ito. Maraming mga tao ang nag-iisip na kapag huminto na ang puso, wala nang buhay sa katawan. Ngunit sa kasaysayan, may mga pagkakataon na ang mga pasyente ay napagkakamalang patay dahil sa kakaibang kondisyon ng katawan, koma, catalepsy, hypothermia, o napakabagal na tibok ng puso. Ang mga kondisyong ito ay nagpapakita ng tila walang buhay. Ngunit sa loob, may patuloy na proseso na nagaganap at ang bawat oras ay mahalaga. Kapag nalaman mo kung ano ang nangyari sa kasong ito, baka magbago ang tingin mo sa lamay, vigil, o kahit sa simpleng pagbabantay sa patay. Ang karaniwang pagbabantay sa yumaong katawan ay hindi lamang superstition o paniniwala sa espiritu. Minsan, ito ay literal na pag-iingat laban sa kamatayan na hindi patunay. Ang bawat malamig na gabi sa tabi ng kabaong ay maaaring magligtas ng buhay ng isang taong akala ng lahat ay patay na. Sa Pilipinas, karaniwan ang lamay o vigil, kung saan araw at gabi may mga taong nagbabantay sa kabaong. Nagkukwentuhan, nagkakape, naglalaro ng baraha o kahit tahimik na nagmumuni-muni. Ang mahalaga ay hindi maiiwan ang patay mag-isa. Para sa pamilya, ang bawat oras ng pagbabantay ay hindi isang paraan ng pakikipag-isa sa yumaong mahal sa buhay, pagbabahagi ng mga alaala at pagpapakita ng paggalang sa huling sandali ng kanilang buhay. Ngunit hindi lamang sa Pilipinas umiiral ang ganitong tradisyon. Sa Europa, noong unang panahon, mayroon ding tinatawag na death watch kung saan binabantayan ang patay buong gabi, minsan hanggang ilang araw. At ang bawat komunidad ay may kanya-kanyang paniniwala tungkol sa kahalagahan ng pagbabantay. Sinasabing ang yumaong katawan ay maaaring makaranas ng kakaibang pinomena at sa pamamagitan ng pagbabantay, maaaring mapansin ang kahit maliit na senyalis ng buhay. Ang nakapagtataka ay ang ideyang ito ay may malalim na historical na dahilan. Noong nakaraang siglo, hindi pa ganoon ka-advance ang medisina at maraming kaso ang maling deklarasyon ng kamatayan ang naitala. Ang mga doktor noon ay walang access sa modernong kagamitan para masukat ang tibok ng puso o hininga ng pasyente ng tumpak. Kaya madalas may mga pagkakamali sa pagdedeklara ng kamatayan at may mga taong nailibing ng buhay. Minsan, may mga tao ay napagkakamalang patay dahil sa kondisyon ng koma, catalepsy o extreme hypothermia. Ang katawan ay tila walang senyales ng buhay, ngunit sa loob may patuloy na paghinga o pagdaloy ng dugo. At ang mas nakakatakot, nagigising ang ilan sa kanila habang nasa kabaong na. At sa ilang kwento, halos hindi sila nakaligtas. Ang ganitong pangyayari ay nagtulak sa mga tao na mas seryosohin ang pagbabantay sa mga yumaong mahal sa buhay. Oo, totoo ito. Sa Europa noong 1700s hanggang 1800s, may mga dokumentadong kaso ng tinatawag na premature burial na nangangahulugang nailibing na ang tao kahit buhay pa. May mga kwento ng mga taong natuklasang kumakanta, humihinga o kumakatok mula sa kabaong. Ang takot sa ganitong pangyayari ay nagtulak sa mga pamilya at komunidad na maging mas maingat at pinanatili ang tradisyon ng pagbabantay sa buong gabi bago ilibing ang bangkay. Dahil sa takot na ito, nagsimulang magkaroon ng tradisyon na bantayan muna ang bangkay ng ilang araw bago ilibing. Ang pagbabantay ay may praktikal na dahilan. Kung may senyalis na buhay pa, agad itong mapapansin at maiiwasan ang trahedya. Ang simpleng pagbamasid sa katawan ay minsan nagiging tanging paraan upang malaman kung tunay na patay ang isang tao at ang bawat oras ay maaaring magdala ng kaibahan sa pagitan ng buhay at kamatayan. May mga naimbentong tinatawag na safety coffin noong 1800s na tila galing sa pelikula ng takot. May nakakabit na kampana sa loob ng kabaong na nakakonekta sa isang tali na handa sa bawat posibilidad. Kung magising ang taong nailibing, hihilahin niya ang tali at tutunog ang kampana sa ibabaw ng lupa.
agad na magbibigay alam sa mga nasa paligid. Ang mga ganitong imbensyon ay nagpapakita kung gaano katindi ang takot ng tao sa maling deklarasyon ng kamatayan. Ito rin ang pinagmulan ng ekspresyon na Saved by the Bell. Kahit bihira ang mga ganitong pangyayari, sapat na ito upang matakot ang mga tao noon at magturo ng kahalagahan ng pagbabantay sa mga yumao. Kaya bago ilibing ang bangkay, binabantayan muna ito ng pamilya at komunidad upang tiyakin na walang panganib sa yumaong katawan at sa mga naiwan. Bukod sa praktikal na dahilan, may psychological at cultural na dahilan din. Ang pagbabantay sa patay ay paraan upang magbigay ng respeto sa yumao at samahan ang pamilya sa kanilang pagdadalamhati. Ang tradisyon ay nagiging isang ritual ng pagmamahal, memorya at pakikiisa sa huling araw ng buhay ng kanilang yumao. Nagbibigay ito ng closure sa mga naiwan at nagtuturo rin ng presensya sa pagmamahal sa pagitan ng pamilya. Sa ganitong paraan, ang lamay ay hindi lang ritual, kundi aktibong paraan ng pag-aalaga sa isa't isa. Kahit ang yumaong tao ay wala na sa mundong ito, ang bawat pagbabantay ay nagiging pagkakataon para mas mapalalim ang koneksyon sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit may isa pang dahilan na mas nakakagulat. Sa modernong panahon, kahit may mga advanced na kagamitan at ospital, may mga kaso pa rin ng maling deklarasyon ng kamatayan. May mga pasyenteng idineklara ng patay ng doktor, ngunit nagpakita ng senyales ng buhay pagkaraan ng ilang araw o oras. Ang pagbabantay ng pamilya o komunidad ay minsan nag-iisang proteksyon laban sa ganitong trahedya. Kaya ang tradisyon ng pagbabantay sa patay ay hindi lamang superstition. Ito ay isang paraan upang protektahan ng buhay kahit sa pinakamadilim at pinakamalungkot na sitwasyon. Sa bawat vigil o lamay, may halo ng takot, pagmamahal, at minsan kababalaghan. Ang bawat gabi na ginugugol sa pagbabantay ay nagtataglay ng kwento ng buhay, kamatayan at aral na ipinapasa sa susunod na henerasyon. Sa tuwing makakita ka ng lamay na may nagbabantay buong gabi, tandaan mo na ito ay hindi lamang tungkol sa espiritu ng yumao, kundi sa kaligtasan, sa pagmamahal ng mga naiwan. Ang bawat kwento ay nagpapaalala sa atin na ang buhay at kamatayan ay minsan mas malabo kaysa sa nakikita natin at ang bawat maliit na senyales ay maaaring mahalaga. At narito ang nakakagulat na tanong. Paano kung sabihin ko sa iyo na may mga modernong kaso pa rin ngayon ng mga taong idineklarang patay ngunit nagpapakita ng senyales ng buhay? Maaaring hindi ito paniwalaan, ngunit may dokumentadong mga kwento ng ganitong pangyayari sa loob ng nakaraang dekada, sa ospital man o sa bahay. Isang maliit na detalye lang sa pagbabantay ang pwedeng magligtas ng buhay. Minsan, isang tahimik na pahinga. Mahina, ngunit maririnig na tibok ng puso o kakaibang paggalaw ng daliri ang nag-iisang senyales na buhay pa ang isang taong nakalibing. Ang pagbabantay ay nagiging literal na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kaya ang simpleng tradisyon na huwag iwanan ang patay mag-isa ay mas malalim, mas nakakagulat, at minsan ay nakakatakot na dahilan kaysa sa iniisip ng karamihan. Ito ay kombinasyon ng takot, pagmamahal, at pag-aalaga sa buhay. Isang ritual na nag-uugnay sa nakaraan, kasalukuyan, at sa mga susunod na henerasyon. Kung gusto mong malaman ang mga totoong kaso ng mga nalilibing habang buhay at kung paano sila naligtas, baka hindi mo gustuhin ma-miss ang susunod na kwento. Sa susunod na makakita ka ng lamay, baka may bagong pagtingin ka sa kahalagahan ng pagbabantay, hindi lamang sa espiritu, kundi sa buhay mismo at sa maliit na senyales na maaaring magligtas sa isang tao mula sa isang trahedya.